mga horror films sa MMFF. I'm wondering kung kaya niyo makikita ng horror ng ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa Pagpag. Naisingit ko lang. Pero, yun na nga, yung mga ganong klaseng horror films, ano yung meron dito sa Malyari na tingin nyo mag-hit sa pang-MMFF? Curiously, ako rin po gumawa ng Pagpag noon dahil veterano po ako ng Film Fest kasi empleyado ako ng Star Cinema. So gumagawa kami ng Feng Shui, Pagpag, ano-ano. Suko po, ano man yung mga umabot sa Pasko noon. Alam na alam po namin na pinakagusto ng mga Pilipino pagka Pasko ay pag kinaladkad mo ang pamilya o barkada mo ay magkasigawan, parang roller coaster. Parang theme park po. Tapos po sa ikalawang araw yung dramahan, pagkasama na nanay mo. Pero paglakad ng barkada, sigawan muna. So, we made sure na ang Malyari po ay punong-puno ng kulatan. We made sure po na may pag-uusapan din paglabas dahil gusto-gusto rin po ng mga Pasko, na mamasyal sa Pasko. Nagustuhan mo ba yun? Bakit may ganung nangyari? Hindi ko naintindihan yun. Pero isipin mo, wag kang tulala. Di ba po, a lot of conversations and then yung online post pa nila. So, yan. We made sure that Malyari contains all of those elements that ensure success. But most importantly, we also made sure na may puso po yung kwento. Dahil at the end of the day po, makalalaman ninyo na ang team po pala ng Malyari ay isang love story po. Love po ni Father Malyari sa kanyang ina, lover po ni John Ray sa kanyang asawa, or lover po love po ni Jonathan, yung ikatlong piolo, kay Janela po bilang girlfriend. So you don't really leave it na parang roller coaster na lumabas ka, wala ka naramdaman. Pinakamalaking bintahe po ay meron ka namang dala sa puso mong love na. Wala ko kayong naalalang horror film na MMFF na parang tingin mo dapat mahigitan nitong Malyari? Parang walang peg sa... Sana nga mapantayan lang. Pero I would like to say na I hope yung The Legendary Feng Shui makahabol man lang kami. Dahil wala naman na pong tatalo doon, iconic yun. Opo. But that's Star Cinema. And of course, makalapit lang kami doon, honored na kami. Opo, thank you, Direk. Kay Direk Derek po. Naku, mahirap pong ano yun. Ang pantayan si Direk Chito. Si Direk Chito po yun. I mean, malaking respeto po sa kay Direk Chito. Pero kung mapantayan or malagpasan, well, iniling namin na sana, di ba? I mean, tumatak yung Malyari. I mean, kung papantayan siya or malalagpasan siya, only history can say that. Hindi ko po masabi. I mean, it really depends on time will tell. Yun po. Pero kung hopefully, sana, pero wala pong makakapagsabi. Thank you po. Thank you, Direk. May tanong ako kay Sir Brian, pero bago po yan, baka after ng kay Sir Brian, baka pwede ma-explain lang din ni na JC at saka may idea na kami sa role ni Ma'am Gloria at saka ni Janela, no? Yung role lang ni JC at saka ni Ron, kung gaano ka-importante yung role ninyo dun sa story. Wala lang kami idea kasi kung ano yung role niyo talaga. BL po talaga. Joke lang. BL. Talagang BL, no? Hindi po. Sa dami po ng genre, meron po kami BL. Joke. Hindi kasi I'm playing here Father Lucas. He's a deacon. Ako yung kababata ni Jonathan in the year 2023. So I'm gonna be one of the help dun sa journey niya of uncovering his past in time na yan. So we're good family friends and so I mean nothing to support our guy here, you know. And yeah, I'm gonna be supporting all the way. Yeah. Thank you. Sa'yo naman, Ron, anong role? Ako po si Juancho dito. If mapapansin niyo po sa mga promotion or sa Malyari itself, yung icon po ng Malyari is yung rebulto na may kapa. Sa akin po kasi unang nakita yun and ako po... Akala ko yung rebulto. Hindi po kayo nakahiga. So, sa akin po unang nakita yun at kailangan niyo rin po malaman kung ano po ba yung dala ko or sino po ba yung nandun sa loob ng red na kapa na yun. Okay. May mystery yung kapa. Ito na po yung last question ko kay Sir Brian. Sir Brian, although natanong ko na sa inyo ito before nung kay Piolo na press ko nun, pero mabuti na marinig na rin yung iba once and for all. Kasi medyo
Nung pagpasok ng Malyari, isa ito sa mga naintrigang entry. Ito na ako yung na sinasabing kaya ginawang 10 para mapagbigyan po ang dapat pagbigyan. At isa na nga po, though hindi ko naman sinasabing hindi ito pwedeng pasok, no? Pero para lang ma-accommodate talaga, ma-sure na ma-accommodate ang Malyari. At ang isa pa yung, sabi nila, yung Broken Heart Strip. I don't know kung ano ba ang connect, pero may nga, sabi daw, September 29, supposed to be ang deadline ng MMFF na entries, pero last day pa raw ninyo yon. I don't know kung totoo yun. Hindi pa raw talaga tapos nung sinubmit. So, once and for all, ano ko ang pwede nyo masasabi dyan sa mga ganong issues na yan na napahira ng intriga yung pagkapasok ng Malyari? Actually ako, sanay naman ako sa intriga, but at the end of the day, we're just pretty confident of what we have submitted. And I think kasi, yun nga mataas ang respeto namin sa lahat po na nagbigay talaga ng end. Actually, kami po up to the last minute hanggang po sa bagong announcement, yung kaba ko talaga nandito hanggang dulo. Kasi syempre, talagang binuhos din namin. And lahat naman deserving, but at the end of the day, kailangan po mamili. Ano po? And sa akin, I was just curious lang doon kasi sa ginagamit na hindi tapos. Mas tatanggapin ko po siguro sabihin nila na pangit. Huwag nyo isama kasi pangit. Diba? Hindi maganda. Siguro doon na lang yung tinitingnan ko kasi kahit ano naman nasabihin nila, wala na tayong magagawa doon, 'di ba? But sa amin from the beginning, we wanted to join MMFF because it has currently the widest audience as of the moment, the festival dito sa Pilipinas. And we are honored that we're part of that. And siguro yung intriga is just noise. And really, we encourage everyone to watch it on December 25 so you know why we are part of MMFF. Sa trailer naman, parang ano naman talaga, may harapan. Pero clear lang ho natin, tapos talaga siya nung sinubmit nyo nung deadline. Yes, we submitted, we submitted, lahat naman po kami nag-submit ng tapos. Ano po, so we've done it. Submission po namin, tapos po kami. Lahat po kami nag-submit ng tapos, diba? Ayun. Salamat po. Tapos na rin po yung tanong. Thank you, Gorgie. Tapos na po. Next, we have Archie Liao of Abante Tonight. Ay, sorry po. Tita Lea Salterio pala of ABS-CBN News and Philippine Star, followed by Archie Liao of Abante Tonight and Pika Pika PH. Good afternoon. I'd like to ask Sir Enrico. Hi. ABS ka pala po kayo. Tagal na. Okay. Online. Yes. Sige na, parang tayo na lang nandito. To what extent did you alter the script every time na may alteration siya? Sabi ni Direk Derek, diba? Parang repeatedly na in-alter niya yung script out the shoot. Naka 7 drafts. 7 drafts. Naka 7 drafts po. What was the most difficult for you? Sa alteration o sa writing? Both. Both. Siguro, well, dahil historical research, umabot kami ni Direk sa libliban ng Pampanga para tapakan yung simbahan ni Malyari. Diba, Direk, ba? Before, So what did you get there? Ano na po siya? Wala na siyang simbahan, ano na lang siya, bukid na lang, tapos bakit hindi nyo hinukay kung bakit may simbahan? Sabi, pag hinukay mo raw, magkakabuluto ka sa kamay. May bakit daw. Okay, sabi namin, Direk, ano ba itong papasukin natin? Tapos, Buti na pinpoint niya where exactly it was located. we had to get a historian from Pampanga, pick him up, at humingi ng permission niya kung pwede kami iikot. We couldn't finish the script nang hindi nakakapunta. Kasi wala nga yung documentation, so kailangan mo tingnan as eyewitness yung nakita nila. So yun nga po, may tigbalang daw yung dating pinatatayuan ng simbahan. Siguro nakasumpa yun. Tapos nahanap pa namin yung unang rebultong dinadasalan ni Malyari, nakatago sa isang chapel. Tapos yung makikita nyo sa pelikula ay hindi nakamukha noon dahil ito kinopya ni Direk sa Vatican na San Bartolome. Hindi na yun kasi
baka man magalit yung mga nagkadasal doon, biglang killer yung rebulto nila. So, pero again, hindi namin magawa yung kwento hanggang hindi namin tinatapakan yung lupa, tinitingnan yung rebulto, at nilalakaran ninyo nilakaran ni Malyari. So it helped. It helped. Otherwise, the movie would not have been done. Ito ang pinaka-mahirap na parte dahil hindi magdikit-dikit yung kwento. Alright. Tsaka po akala nila kasi hindi totoong tao eh. So tinawagan pa namin mga kaibigan namin sa Madrid, pinahanap pa. Nahanap naman, meron nakasulat na Severino Malyari. Pero nasa executed. history naman, di ba? Oo, pero alam mo na, baka mamaya, Bernardo Carpio, hindi pala totoong tao. Unless, nakita naman, nakapagpadala ng serong sa amin. Pati yung drawing ni Malyari ni Piolo sa pelikula, accurate. Yung din ang drawing ni Malyari na calligraphy ni Malyari na totoong tao. Yung po ang pinakamahirap na parte. The rest is fun. Yun po. Thanks. Thanks, Kay PJ, hi. What was the scene that was most difficult for you? That was most taxing or most physical that you did? What era? Was it the 1800s, the 1900s, or the 20s? I think the most physical thing is to fight with yourself. Physically. Ang kasundo ko po sarili ko eh. So, nakakatawa lang po siya kasi I had to do it twice. So, and in these scenes, days, it was hard every day. You're going to the set because you're not just portraying one, but three. And 3 timelines. And there were a lot of technical aspects in place. So... Never kang nalito. Po? Never ka nalito during the shoot. Because of Tita Angie, my acting coach, and Direk, he knew his script very well. And every time I would have to go back to the script and talk it out with my acting coach because I had to be properly guided. So, ganun po kadetalye yung bawat eksena, even if I was switching to another character. Very clear po sa amin yung journey o yung arco ng bawat eksena. Authority guided all along. Opo, opo. Alright, next last question for Direk. Direk, with the shooting schedules of films these days na 7 days lang, how many days did you finish this film? All in all, even the post-prod. For the shoot, for the principal photography, it took us 22 days. 22 days. Hindi kasi namin maano. I mean, sa hirap ng material, hindi mo siya pwedeng bugbugin. Yes. Kasi una I don't remember there was this one day na we were shooting the fight scene. Yung sinasabi ni PJ na fight scene. And there was this one take that we have to cut it eh. Kasi nagano ka na yun, nag-vertigo ka. Yes. Guys, gumana na siya. Guys, tutumba ako. Gumana na siya. Kasi we're taking the scene, fighting himself. So paulit-ulit kami. Gumaganan siya. And then, yun yung mga point na hindi natin ito pwedeng madaliin. Kasi either magsasuffer yung quality or magsasuffer yung artista. Yun na yung mangyayari. So, again, grateful kami for that we are given 22 days to shoot the material. So, kaya may mga time nun, tinatanong na namin, bakit ba natin ito ginagawa? Did you use just one location? Thanks. Thank you, Tita Leia. We have 14 more. Yes, we have 14 more to go, so I'm really asking for all of your cooperation. Oo, kaya nga eh. Paano ba natin gagawin ito? Sige. Unity! Anong gusto niyo mangyari? One question? Ayan ha. Sa inyo po nang galing yan. Pero bago yan, mag-raffle tayo. Charot. No raffle. After the Q&A para mabuhayan kayo. Okay, please limit your questions to one na lang. Naglalambing na po ako. Next we have Archie Liao of Abante Tonight. Archie! Ayan, yung microphone. One question na lang ha, guys. Siguro, ma'am, mag-ano ako. Yes. Makikiusap ako sa lahat because I know masaya tong ginagawa natin, but definitely there are thousands of fans already waiting for you guys. Yes. And so I have a suggestion. Go ahead. Okay na po ba yung 14? Gawin natin, bubunutin na lang natin yung 4. Kung sino man po yung kung sino man po mabunot na nakapagtanong na,
skip natin. Para yung iba, okay lang po ba yun? Ah, Para sige. apat. Diba? Pero pag nabunot ka, may premyo. Wow! Yung hindi nabunot, yung may premyo. Ha? Kasi hindi sila nabunot eh. Mahaba pa yung promo namin. Oo, okay, sige. Okay lang ba? Okay lang, ayan. Sige. Okay, pero si Archie, pagtatanungin na natin Yes. ngayon. So yung matitirang 13, isusulat na natin sa paper at i-fishbowl na natin. Archie, go ahead. Congratulations, Direk, at saka kay, sa producer kay Mr. Brian. Bali, napaka-taas ng standards ng Warner Brothers, ano? Ano sa palagay mo na nakita ng Warner Brothers sa material nyo para makipag-collab sila sa inyo? Actually, sabi ko nga po, ako po pinaka hindi exposed sa paggawa ng pelikula sa kanila. So I was just listening to them. Sabi nila direct, we have to do it this way. So some actually, mga Hollywood practices na. Yung kaya lang ng budget namin na Hollywood practices. So I said yes na ganun talaga. And then, doing it this way kasi, sabi ko, sayang yung script. That's why talagang I allowed direct na talagang away na minsan sa production kasi minsan hindi na, pero ako kasi ang set ko kasi I don't want them to tell me na ay Brian, hindi natin nagawa kasi to eh. So kaya ganyan. So kaya ako naging ay trabaho ko na yun kung paano natin i-recuperate. But actually pursuing Warner is also a seal of approval na okay yung pelikula. Kasi nung umuo naman po ang Warner, hindi naman sila umuo ng pikit mata. We have to go through a rigorous process. They have to visit the set, a lot of legal matters. I have to, kailangan na humingi ng saklolo sa napakalaking law firm so that maintindihan namin lahat. International insurance, diba? Kailangan pa pong tawagan ng London. Alam mo po yan? So talagang pinagdaanan po namin yun. Because the film itself deserves it. So sabi ko, nung natapos namin, tapos hinusgahan ng Warner, worth it. Diba? So now, it's also our job na talagang to push forward. So ako, ibig sabihin na nakita nila, kaya natin eh. We can do it. We have that kaya natin gawin talaga. And yun lang talaga, ako ang una ko lang talaga personally, intuition ko. Because stars are aligning. I never knew these people before talaga nagtrabaho kami. Hindi kami mahaba ang samaan eh, di ba? But basically, yon. And I think, dahil dun sa ibinigay namin lahat ng kanilang pangangailangan, that's also why Warner chose this. And it's a beautiful story. It is our story. Di ba? Hindi lang to basta horror story, kundi istorya to ng kultura natin that we can actually share to the world. With Warner Brothers na may support nyo, doesn't mean to say na we foresee na isang pelikula natin ay manonominate sa Oscars. Yun ang possible ang Malyari. Actually, lahat po tayo talaga nangangarap. But we have to take that step. And at the end of the day, sa amin, as mentor, the first step was giving all these talented people the right environment to showcase their talent. And then Warner approved. So let's take it one step at a time. I think we're going there, diba? Anyway, congratulations sa Papa P and Lucas. Okay. Nahuhubad na yung sleeves ko. Sa sobrang dami. Okay, next we have Jojo. Jojo Panaligan. Okay. Followed by, eto na para followed by Von Belinario, Christy Per Minute, and of course, News 5. Okay, isang tanong lang. Ang tanong ko na lang kay Janelle. Dahil sa kanina nasabi mo, ang dami mo nang nagawang horror films, na feeling mo na typecast ka na, no? Over time, does it get easier to do it dahil paulit-ulit? Although, of course, iba-ibang characters, or mas sumihirap kasi
kailangan mo na tuloy hanapan ng kakaibang nuance every character para lang maging magkaiba? Yeah, it actually doesn't get easier. Based on my experience, I think horror is one of the most taxing, tiring genres to do. But worth it naman siya for me kasi fan din ako ng horror. And ano yung second question? Sorry? Yun nga, kung is it easier for you now na ilang beses mo nang ginawa or mas mahirap na hinahanapan mo ng nuance tuloy every time para maging kakaiba from the other? Kaya din sana sabi ko ayoko na mag-horror kasi paano ko siya maiiba sa acting ko sa mga naging horror ko na. Pero I think naiba ko naman siya ulit this time. So hopefully makita niyo yan. I hope mag-best picture kayo. Thanks. Thank you. Okay, Von, you're next. Can I get the fishbowl na para dire-dire? Hello. Ay, na palang mic mo. Okay, sabi ko nga, go. Congratulations po everyone. My question is for Piolo. Piolo, sabi nga ni Sir Enrico, parang this is your year. Parang sunod-sunod yung mga projects mo. But notably, yung mga projects mo involves history. Ibarra, Gumbursa, and then itong Malyari. Ano ba to? Or panata mo ba to this year as an actor na i-offer mo sa artistry mo at sa bansa itong mga historical projects? I'm just really blessed that I was given the opportunity to portray certain roles na historical. It's not intentional, but when all these came along, sabi ko, you know, it's coming from a place of gratitude, you know. So hindi ko naman ipo-force yung sarili ko sa project. So the projects that came along, nagkataon na magaganda talaga and mahirap tanggihan. So I really had to make time for each. After Ibarra, the day after we closed Ibarra, I was signing a contract for Malyari, and this is like 4 months pa after mag-shoot or 3 months pa, just to make sure that we were gonna do the film. So it's never happened before. So there was no way for me to back out. With Gomborza, just the same Pepe Diokno called me up and he said, I cannot picture anyone to do this character, which was Pedro Pilaes. So yung sa akin, yung mga ganitong oportunidad bilang aktor, nakakataba ng puso. And sana mas marami pa tayong ma-inspire because of these and because lumawak na yung platform natin, lumawak na accessibility. Not just me, but you know, for the entertainment industry to really thrive. Philippine cinema for that matter. Sana mas marami pa tayong matakal na mga istorya, mga magagandang historical stories, mga ganun, para mas marami pa tayong ma-share sa audience natin at mapalaki pa natin yung industriya. And you know, I'm just really thankful for the opportunity to play these characters. Thank you, Piolo. And congratulations sa Aliw Awards nomination. Salamat din. Okay. So I have, dalawa in my hands. Pag nabasa ko po yung names nyo, kayo na po yung last two na magtatanong, but etong mga papel na to, all of them will get 2,000. I will read their names later. Okay? Okay? Next we have Naz. Naz. Von, please yung mic. And then, ayaw nyo na magtanong bigla. Sir, ayaw na nila magtanong. Naz, gusto mo ba magtanong? Oh, gusto niya po magtanong. Kasi pang among all of the people inside the cinema, kayo po yung pinakamalaking nagamit for Malyari. So, assuming na kayo po, napanood nyo na po yung finished product, ano po yung assessment nyo and gano'n po kayo kasaya? Mahirap kasi siya, actually, nung binigay kasi sa akin yung script talagang may mga points pa doon na kailangan kong yung imagination ni Direk at saka ni Enrico, kailangan ko pang sumabay. Kasi syempre iba ko siya nakikita, tapos iba nila nakikita. And then, ang realization ko noon, nung nag-shoot na talaga, di ba? Tapos, when I saw actually, eto seryoso to, nung napanood ko yung unang-unang bigay nyo sa akin, umiyak talaga ako. I cried because it was, hindi dahil natakot ako, hindi dahil, because I saw a beautiful, hindi ako ganun kadaming napanood na pelikula, pero at the end of the day, parang it was all worth it.
Actually, it was us venturing into doing films. It is a hard landscape as of the moment, diba? And siguro yung mga bagay lang na naiisip mo, hindi siguro, radical siguro sa ibang tao. But when I saw the finished film, I literally cried. Sabi ko, I think we have something. Tama? Pero lagi rin naman ako nagre-reality check kasi baka mamaya kami yung gumawa. Diba? So isa dun sa talagang point of yung joy mo, talagang nag-oo yung Warner. Kasi hindi lang yun galing sa'yo. Diba? But I've seen a lot of films also. I've seen international films, I've seen local films. At least with this, alam mo yun, yun nga sinasabi nila, walang perfectong pelikula. Pero I think Malyari is gonna make history, yun ang pangarap namin, diba? And after I saw the film, talaga ako, umiyak ako, I'm overjoyed na lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng debate, lahat ng mga hindi naniniwala sa'yo, parang yun yung yun yung parang fulfillment mo. And talagang tinapos ni Warner Brother nung umuo siya. And literally, hindi lang dahil di-distribute sila, they wanted to put their logo, not just sa poster, to the film, to the trailer. So, yung bagay na yun, sobrang seal of approval. Na tama yung pakiramdam namin. Okay. Last, we have Ray Pineda of Sunstar Pampanga. Are you still here, Ray? Ray? Come on down. Come on down. Ikaw na pong last. We will be reading the names. Promise, babasahin natin yan mamaya. Para po kay Direk lang. Curious lang po ako, may reaction po ba ang Catholic Church sa tema ng pelikula? If ever po meron, how would you handle it? Well, meron naman din po kami mga kinausap na dito during the research about the reaction about Severino Malyari. It's part of the history of, kumbaga, I mean, nandun na yan eh. It's given. So, hindi naman sila parang, uy, huwag niyong gagawin, or no, hindi namin isusupport or whatsoever. Wala naman silang gano'n. It's given, nandun na po siya. And then, kung magkaroon man ng raise ng question, I don't think so na merong magkakaroon ng violent reaction about the film because a Catholic priest yung involved. Kasi, recorded ni. I mean, it's given na siya. Hindi naman siya parang, siguro maging mas careful pa kami kung ito ay fictionalized and then sinet up lang namin yung character. It's one of the things din na kasi na unique sa kwento ng Malyari na it's true to life. I mean, totoo siyang nangyari. Maybe hindi namin nasundan 100% kung ano ba talaga nangyari dyan. That's why it's inspired. And then meron pa pang elements na horror siya, kaya inspired by. Pero we tried our best na masundan kung ano talaga yung tunay na kwento ni Severino Malyari. Yun po. Okay. Thank you, Ray. Oh, yes. Okay. So eto ha,